podcast kung saan pag-uusapan natin ang mga bagay na mahirap sabihin ngunit mahalaga na marinig. Today, we're going to talk about something very important, ang mental health. Pag-uusapan natin dito ang anxiety, depression, stigma, at stress, at ang emotional being. Kung ikaw man ay nakakaramdam ng bigat ng damdamin, this is for you. At kung may kakilala ka namang may pinagdadaanan sa buhay, this is also for you. This opportunity may be for you, maybe for you, maybe for you. First, let's talk about mental health. Ano nga ba ang mental health? Ang mental health ay hindi lamang isang basta-bastang salita. It's about our emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, how we act, and how we feel. Kapag okay ang mental health natin, mas kaya natin makipag-socialize at i-handle ang stress at gumawa ng mga desisyon. Pero kapag naapektuhan ito, doon pumapasok ang depression, anxiety, at stress. Let's start with anxiety. Ang anxiety ay hindi lang basta kaba. It's more than that. It's excessive worrying, overthinking, mabilis na pagtibok ng puso, at hirap huminga that can lead to panic attacks. Janelle, can you give some example po? Okay, so for example, may isang student na takot pumasok sa school kasi feeling niya humusgahan siya ng ibang student doon kahit wala namang malinaw na dahilan. Well, that could be anxiety. Next is depression. Ang depression ay hindi lang pagiging malungkot, talagang sobrang lalim ng topic na yun. Tama, lahat naman ng tao nalulungkot. But iba ang impact ng depression. It can last for weeks, months, or even years. Nawawalan ng gana sa mga bagay na dati namang gusto, laging pagod, tapos nawawalan ng motivation kumangon sa pang-araw-araw. Minsan, ang mga taong nakakaranas ng depression, may mga thoughts na wala akong kwenta, mas okay siguro kung wala na ako dito, o kaya naman ay gusto ko mapag-isa. Isipin natin yung mga dating nasa work na masaya sila sa ginagawa nila at lagi silang pumupunta pero bigla silang naging tahimik. Nawawalan ng gana magtrabaho at gusto nilang mapag-isa. Siguro, yung mga ganong tao is they're fighting silently sa depression. Hindi talaga natin alam ang mga pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. And then, there's stress. Stress is normal for all of us. In fact, konting stress can motivate us. Like sa school, kapag binibigyan tayo ng maraming school works, di ba na-stress tayo kasi nape-pressure tayo. Kaya mas gusto nating magawa agad yun para mawala na yung stress natin. Pero kapag chronic na yung trabaho, yung stress, yung mga schoolworks natin, sa sumasabay-sabay ng lahat, kasama na doon ang pamilya or finances, it can damage both mental and physical. Kapag hindi naagapan ang mental health problems, it can affect our physical health, tulad ng headaches, insomnia, at stomach problems. It can also affect your relationship, pagiging irritable, paglayo sa family or friends. Pwede rin maapektuhan ng work or school performance, pagbaba ng grades at productivity. At pati self-esteem, feeling worthless or hopeless. And in some cases, it can lead to self-harm or suicidal thoughts. At dito pumapasok ang isa pang malaking problema, ang stigma. Madalas sa atin, naririnig ang arte mo, drama lang yan, makukulang ka lang sa dasal. Ang bawa ng problema mo, ako nga eh, no? Because of stigma, maraming tao ang natatakot mag-open up tungkol sa kanilang problema. They feel judged. Ano ba yun? For example, kasi may isang lalaki na gusto mag-open up tungkol sa depression niya. Pero sinasabihan siyang,
Dapat matatag ka, lalaki ka eh. Piling-pili na lang niyang manahimik. Ganun ba yun? Yes, because stigma can prevent people from seeking help. Isa sa pinakamahalagang bagay sa mental health recovery ay ang emotional support. Minsan, hindi natin kailangan ng perfect advice. Kailangan lang natin ng taong makikinig sa atin. Yung tipong sasabihin sa'yo na, nandito lang ako, okay lang na umiyak, okay lang na hindi ka okay, at hindi kita humusgal. Tama yan. Kung may kaibigan kang laging tahimik lately, try mo siyang kamustahin. Tanungin mo kung okay lang ba siya or kung gusto niya magkwento. Minsan, simpleng pangangamusta lang ang kailangan ng isang tao. Because sometimes, that simple act can save a life. If you're listening right now and you're struggling, please know this. Hindi ka nag-iisa. Your feelings are valid and it's okay to ask for help. And if you're someone who's mentally okay right now, maybe you can be the light for someone who is in the dark. Let's break the stigma. Let's choose empathy. Let's choose kindness. Because mental health matters. Every mind matters. Every life matters. At dyan nagtatapos ang ating usapan tungkol sa isip at damdamin. Bye!